Kinagabihan ay bisita ni Cassie si Caspian sa bahay niya. Habang kumakain siya ng dala nitong ice cream para sa kanya, ay kinuwento niya rito ang tungkol sa pagbisita ng ama nito sa bahay niya. Nagulat man ito sa nalaman, ay masaya naman ito sa kinalabasan ng mga pangyayari. Kampante silang umupo sa sofa habang pinanonood nila ang bagong release na music video ng Atlanta. Kailan pa kaya titinuyang si Pars? Tanong niya rito. Si Lord lang nakakaalam. Naikwento ko ba sa iyong nabiguyan sa pag-ibig kaya nagkaganyan? Talaga? Namangha siya sa nalaman. Wala kang sinasabi sa akin. Matino pala yan noon. Sinubuan niya ito ng ice cream. Well, hindi talaga siya matino noon. Pero isang beses nagtino siya at talagang sinamaan siya ng pana ni Cupido ay nabigo naman siya. Lalong naantig ang kuryosidad niya sa sinabi nito. Iilan lang ang mga babaeng hindi nahihila sa angking karisma ni Fars. Anong dahilan at nabigo siya? He said that the girl was in love with someone else. And take note, inamin talaga sa amin ni Paris na in love siya sa babae. Tumawa siya ng mahina. Kaya niya yun agawin kung gugustuhin niya. He actually did say that. Bakit hindi niya ginawa? He said the guy whom the girl fell in love with was a close friend of his. Nautlod siya sa aktong pagsubo ng ice cream. Sinabi ba niya kung sino? Hindi, masikreto yun eh. Tumutok ang atensyon niya sa TV nang makitang kumakanta si Caspian sa isa sa mga music video nito. He sang with so much tenderness that her love for him swelled. Posible bang lalo pa na itong mahalin kung gayong punong-puno ng puso niya ng pagmamahal para dito? Kasi, anito, hindi niya ito pinansin. Natiling nakatutok ang atensyon niya sa pinanonood. Ano ka ba? Pansinin mo na ako. Nanonood pa ako eh. Ano ka ba? Nandito na sa tabi mo ang original. Mas gusto mo pa akong tingnan sa TV. Patuloy na pangungulit nito. Nang hindi pa rin ito pansin na ikiniliti siya nito. Umugong ang tawanan niya sa buong sala. At sa pag-iwas niya sa pagkiliti nito sa kanya, sabay silang nahulog sa sahig mula sa sopa. Mabuti lang at nasalusin nito. Nahulog siya sa ibabaw nito. Matagal na naghinang ang kanilang mga mata sa hindi malamang dahilan. Kapag ganun sila kalapit sa isa't isa, ay hindi siya makapag-isip ng tama. Bumibilis ang tibok ng puso niya at ito lang ang laman ng isip niya. Bago pa mapunta sa kung saan ang pagkakalapit nilang iyon, nagpa siya siyang tumanim. Ngunit nang aktong aalis na siya mula sa pagkakagadagan dito, ay niyakap siya nito sa bewang upang pigilin siya. She blushed. Ilan ang gusto mong anak? Tanong nito habang nakatingin ng mataman sa kanyang mga mata. Lalo pa yatang namula ang mga pisngi niya. Isa o dalawa. Ngumiti ito ng pilyo. Gusto ko ng basketball team. Paberong hinampas niya ito ng mahina sa mukha. Anong tingin mo sa akin, baby machine? Bitiwan mo na nga ako. Binitiwan naman siya nito. Bumangon ito at umupo. Umupo rin siya sa tabi nito. Hindi na sila bumalik sa pagkakaupo sa sopa. Anong dream house mo? Tanong niya rito kapag kuwan. Itong bahay mo. Naks talaga ng bola pa si Manong. Huwag mo nang palakihin ang puso ko at matagal na itong lumubulas mula nang mahalin mo ako. Nginitian siya nito. Saan mo gustong mag-honeymoon? Ikaw ang expert sa ating dalawa pagdating sa mga gandang lugar. Naisip niyang biruin ito. Gusto ko sana sa Boracay. Siguradong maraming gwapo at macho ron. Ganun, sa tingin mo hahayaan kita. Ang macho na ng katawan ko lang ang titingnan mo. At sa Baguio tayo para balot tayo pareho. Nagkatawanan sila. Kahit saan naman, okay lang sa akin basta magkasama tayong dalawa. Sabi niya. Naksimanang naman ngayon ng bola. Anito sabay pindot ng ilong niya. Muli silang nagkatawanan. Isinandal niya ang kanyang ulo sa dibdib nito. Caspian, dinedman na natin ang ice cream. Pati na nga rin ang music video namin. Dinedman na natin. Sandali may ibibigay ako sa iyo. Inalis nito ang bisig mula sa pagkakapulupat sa bewang niya at dinukot nito mula sa bulsang isang ticket. Concert namin next week. Mas gaganahan akong kumanta kapag alam kong nanonood ka. Dapat ay pupunta ka. Palalampasin ko ba naman ito? Aniya sabay awat ng ticket mula ito. Ay ako rin may ibibigay sa iyo. Tumayo siya at tinungo ang kwarto niya. Napangiti si Caspian nang maiwan siyang mag-isa sa sala. He felt a sudden hollowness without him holding Cassie. Obsessed na yata siya rito. Holding her against him seemed perfect. They fit together. Hindi nagtagal ay nagbalik ito sa sala hawak ang isang miniature Tarsier. Heto, ingatan mo yan ha. Anito sabay abot mo sa kanya. Nakangiting inabot niya iyon. It brings back memories. Nagliwanag ang mga mata nito. Oo, pag nakakakita ko ng Tarsier, ikaw ang naaalala ko. Umupo ito sa tabi niya. Ganun. She chuckled. Ganun nga, kasi pag Tarsier ay nalilink sa buhol, kapag naiisip ko naman ang buhol ay naaalala ko yung pagkanta mo, yung mga pangungulit mo, yung muli mong pambubulabog sa buhay ko.
Bakit ba kasi hindi mo na lang agad sinabi sa akin na hindi pala natuloy ang kasal mo noon? Paano ba naman nung mga sandaling iyon ay sarado ang mga tenga mo? Pero ang cute mo talaga kapag nagagalit ka. But what if, halos sa pagitan nating dalawa ay maraming mangyayaring what ifs. Masuyong tinignan niya ito. Paano kung ganon? Paano kung ganito? Marami tayong mga naging pagsisisi, pero hindi na mahalaga iyon. Mag-focus na lang tayo sa kasalukuyan. Tama ka, pero alam mo kinakabahan pa rin ako sa hindi mawari. Sa tingin mo ba titigil na si Steven sa panggugulo sa atin? Natahimik siya. Hindi na niya nasabi rito ang engkwentrong namagitan sa kanila ni Steven. Ayaw na sana niyang bigyan ito ng alalahin, pero wala siyang ililihim para rito. He would make sure she knew everything from no one. Nagkita kami ni Steven. Nagulat ito. Kailan? Kanina sa recording namin. Kasper ang sinabi niya. He was implying he would take you away from me. Hindi niya sabi yun ng direkta, pero naganoon na rin ang labas nun. Kapwa sila natahimik ng sandali. Kailan ba titigil yung Steven na yan sa kahibangan niya? Nayayamot na tanong ni Cassie sa kanyang isip. Gusto na niya ng tahimik na buhay kasama si Caspian. She looked at her boyfriend's worried face. Wala kang dapat ikatakos. I will always love you kahit ano pang gawin ng kuya mo. Ngumiti ito sa kanya. Hindi ako natatakot. Nag-aalala lang ako. Pero alam ko na hindi mo ako iiwan. Malakas ang tama mo sa akin eh. Binatukan na ito. Ang hangin-hangin na nga rito sa bahay nag-aanyaya ka pa ng bagyo. Tumawa ito. Bakit? Hindi ba totoo naman sinabi ko? Inirapan niya ito. Totoo. O ano, kukontra ka pa? Hoy, malakas din naman ang tama mo sa akin ha. Huwag ka nang mag-deny. He chuckled and pulled her closer to him. Hindi na kailangang sabihin. Obvious namang malakas ang tama ko sa iyo ah. Sino bang lalaki ang nakakayang maging loyal sa kanyang girlfriend sa loob ng 5 taon kahit wala siyang kasiguruhan kung mahal pa rin siya ng iniwan ng nobly? Ako lang, di ba? Asus, nagkatawanan sila. Maya-maya ay kapwa sila natahimik. Huwag na nga natin pag-usapan pa si Steven. Ito ang unang bumasag ng katahimikan sa pagitan nila. Dahil ayaw mo na namang mag-alala ko. Kaspi ng problema mo, problema nating dalawa. Hindi iyon. His voice was filled with humor. Ano? Ang dapat nating isipin ay ang future basketball team natin. Sira, kinurot niya ang tagiliran ng piling nobyo niya. But the thought of giving him babies warmed her heart. Naging matagumpay ang unang concert ng Atlanta na kasama si Casper. Dinumog ng gusto ang pinagdausan ng concert at sold out ang lahat ng ticket. At syempre hindi pinalampas ni Cassie ang special na araw na iyon. Nakipagpalitan siya ng day off sa isang kasama niya sa trabaho para lamang mapanood ang concert ng Atlanta. Pagkatapos ng concert ay nagtipon-tipon ang mga member ng Atlanta sa backstage. Well done guys, masayang wika ni Pars. Ilang araw na lang bibilahin ikaw na lang ang matitirang binata sa grupo Pars. Talaga bang wala kang planong lumagay sa tahimik? Tanong ni Tadama. I'm still in search for the perfect girl for me, sagot ng lalaki. Ang perfect girl marahil para sa iyo ay yung papayag na pagsabay-sabayin mo sila, ani Kale. Nagkatawanan ng lahat. Maya-maya isang babae na kung hindi siya nagkakamali ay isang crew ng concert ang lumapit kay Caspian. Mr. Howard, gusto po kayong makausap ng manager niyo. Sumunod po kayo sa akin, naghihintay po siya ngayon sa staff room. Tumango si Caspian at tahimik na sumunod sa babae. Walang katao-tao sa room pagdating na Caspian at ng babae ron. Nasaan ang manager? Tanong niya sa babae. Mukhang umalis pero sandali lang yun. Hintayin na lang natin siya. Lumapit ito sa maliit na pantry at nagtimpla ng kape. Pagkatapos ay inabot nito yun sa kanya. Uminom po muna kayo. Congratulations nga pala sa successful concert niyo. Ninitian niya ito. Thank you. Anya sabay abot ng kape mula rito at humigop niyo hanggang sa hindi na niya namalayang naubos na pala niya yun. Nagtaka siya nang mapansin ang biglang pagpapalit ng ekspresyon ng babae. Bigla na lang itong ngumiti na nakakaloko. Nabitigaw niyang hawak na tasa ng kape nang bigla siyang makaramdam ng paninikip ng dibdib kasabay ng pag-iinit ng katawan. Lumapit ang babae sa kanya at sinimulan itong tanggalan ng mga saplot niya. Kanina pa hinihintay ni Cassie si Casper. Ang sabi kasi nito ay maghintay siya sa backstage pagkatapos ng concert ng mga ito. Ngunit ilang sandali nang lupiwas ay wala pa rin ito. Nagsisimula na siyang mag-alala. Napapidlag siya nang biglang may humawak sa balikat niya. Agad na napalitan ng galit ang naramdaman niyang pagkagulat nang makilala ang kaharap. Naalala ko na sinabi ko sa iyo huwag ka na uling magpapakita sa akin. Nagtitimpi ng galit na sabi niya kay Steven. He remained cool. Nag-iisa ka yata. Hinihintay ko si Casper. Sinadya niyang bigyan din ang pangalan ng binata. He's not coming, he said with a wicked smile. Ano bang pakialam mo ha? Hindi mo kilala si Casper. Hindi yun bumabali ng usapan. Mukhang ikaw hindi nakakakilala kay Casper. My brother's a very passionate man. Umusbong ang pagtataka sa dibdib niya.
Kung balak mo naman siya imahin, nagpapagod ka lang. Wala nang anumang makakasira pa sa tiwala ko sa kanya. It breaks my heart to hurt you, praise him like that when in fact you don't even know what he's doing right now. Ang pagtatakang naramdam niya kanina ay napalitan ng kaba na scene was so familiar to what happened 5 years ago. Katatapos lang kumanta noon ng Atlanta sa selebrasyon ng Mr. and Miss Commerce nang biglang lumapit si Steven sa kanya para sabihin ang tungkol kay Caspian. Nasaan si Caspian? Come with me. Sumunod siya rito sa kabila ng pag-aalin niya. Malaki ang posibilidad na niloloko lamang si nito, pero hindi niya maiwasang mag-alala kay Caspian. Something inside her was telling her that Steven was up something. Ilang sandali lamang natingnan nila ang audiovisual room kung saan nakalagay ang mga kuha ng concert ng Atlanta. Wala si Caspian. Ano naman ba to Steven? Nasaan si Caspian? Nakikita mo siya, don't worry. At makikita mo rin kung sino talaga siya sa likod ng maskarang pinapakita ni siya. Napapantastiko na talaga siya sa sinasabi nito. Pero nanay pa rin ang kagustuhan niyang makita si Caspian. Napadako ang tingin niya sa iba't ibang monitor at sa iba't ibang lokasyon kuha ng mga ito. Pero isang particular na video ang nakaagon ng pansin niya kung saan ipinapakita si Caspian na may kayakap at kahaligang babae. Caspian, sigaw niya na wari ay naririnig siya ng lalaki. Lumapit pa siya sa monitor. Caspian, tumawa si Steven. May tiwala ka sa kanya, hindi ba? Pero lalaki pa rin siya, Cassie. She turned and glared at him. Hindi totoo yan. Sinungaling ka. Anong ginawa mo sa kanya? Nasaan yan? Totoo yan, Cassie. Hindi mo ba nakikita? Imulat mo ang mga mata mo. Niloloko ka lang niya. Pinaglalaroan. Mahina sa tuksong pinakamamahal mo si Caspian. Hindi. Itigil mo ang video niyan. Hindi ganyan si Caspian. Tinangka niyang umalis pero maagap siyang hinawakan ni Steven sa magkabilang balikat at siling siyang inaharap sa monitor. Tingnan mong maigi, Cassie. May kayakap na ibang babae ang pinakamamahal mong si Caspian. May kahalikan siyang ibang babae. Hindi. Niyakap siya ni Steven. Ako, Cassie, hindi ko magagawa yan sa'yo. Mahal na mahal kita. Ikaw lang ang babaeng mamahal ko. Ang tanging babaeng sasambahin ko. Bitiwan mo ko. Nagpumigla siya pero mahigpit ang pagkakayakap ni sa kanya. Hindi mo pagkakatiwalaan si Caspian. Ako ang tunay nagmamahal sa iyo, Cassie. Kaya sumama ka na sa akin. Ako ang mas nararapat sa iyo. Bitiwan mo ako. Sa pagkakataong yun, nagawa niyang kumawala mula sa yakap ito. Nasaan si Caspian? Kung mahal ka ni Caspian, hindi niya gagawin ito sa iyo. Nang gagalaitin wika nito. Mabait lang siya kung magkaharap kayo. Pero ang totoo pumapatol siya sa kahit sinong babaeng lumapit sa kanya kapag nakatilikod ka. Hindi totoo yan. Sinungaling ka. Her eyes stung with tears. Mahal ko si Caspian at naniniwala akong mahal din niya ako. May tiwala ako sa kanya. Hindi ka mahal ni Caspian. Hindi siya makontento sa isang babae. Nakalimutan mo na ba na ilang taon siyang tumira sa Amerika? Subok na ang tiwala ako sa kanya. Kay Caspian lang ako magtitiwala. Kung sasabihin niyang may ibang babae siya, saka lang ako maniniwala. Tangang ka, hindi mo ba nakikita? Mga isang bagay kang nakalimutan, Steven. Ikaw mismo ang dahilan kung bakit naging matatag ang relasyon namin ni Caspian. Kahit anong sabihin mo. Mahal ko pa rin si Caspian. Siya ang lalaking mamahalin ko. Galit na sinuntok nito ang dingding. Tunog ng paglagabog mula sa video ang nagpalingon sa kanila. Dinig na dinig niya sa video ang pag-uusap ni Caspian at ang babae. Dito nagtatapos ang palabas. Humihingal na sabi ni Caspian pagkatapos itulak ang babae. Anong sinabi mo? Ulat na tanong ng babae kay Caspian. Tila hindi makapaniwala ang babae na tumigil si Caspian sa gitna ng mainit na halikan ng mga ito. Sinong niloloko mo? Alam ko na gusto mo rin itong mangyari. Ngumiti si Caspian na mapait. Tama ka. Kung ganon. Ganon ang mga lalaki. Gusto nilang makipagtali kahit ilang ulit pa nilang gawin yun. Isang natural na bagay sa amin yun. Pero may isang napaka-importanteng babae sa buhay ko na ayaw kong mawala. Mahal ko siya. Minsan na kaming nagkahiwalay at labis akong nasaktan. Kung sakaling mangyari uli yun, hindi ko alam na kakayanin ko pa. Pero, tila nang hihinang tumayo si Caspian habang sapo ang dibdib. Umalis ka na. Sabihin mo kay Steven na hindi siya magtatagumpay sa anumang masamang balak niya. Tumayo ang babae tinayos ang damit nito. Pakisabi rin kay Steven, kung mahal talaga niya ang isang babae, hindi siya gagawa ng bagay na makakasakit sa mahal niya. Nanlulumong pinatay ni Steven ang video. Nasa staff room si Caspian, usal niya. Mabilis pa sa kidlat na umalis si Cassie sa silid na iyon. Naiwan siyang tahimik na umiiyak. Noon niya na-realize ang mga pinakamaling kagawa niya. Noon niya na-realize na kahit anong gawin niya, ay hindi mapapasa kanya si Cassie. Na maling hangarin niya ang isang babaeng hindi para sa kanya. Kailangan na niyang tanggapin ang pagkatalo niya. Nagsisisi sa mga samang ginawa niya. Una ay binalak niyang sirain ang tiwala ni Caspian at Cassie sa isa't isa. Pero sa halip na masira yun, ay naging daan pa ang plano niya para lalong tumibay ang relasyon ng mga ito.
Sa pangalawang pagkakataon ay binalak uli niyang sirain ang tiwala ng mga ito sa isa't isa. But he should have known better. Wala nang makakasira pa sa relasyon ng mga ito. Tama si Caspian. Mali ang naging paraan niya sa pagpapakita ng pagmamahal kay Cassie. Wala siyang ibang ginawa, kundi bigyan ng huli ng dahilan para umiyak. Masyado siyang naging makasarili at hindi niya naisip ang damdamin ng dalaga. Tanging sariling hanghari at damdamin lang niya ang iniintindi niya. Pero ngayon nagising na siya sa katotohanan. Imposibleng mahalin siya ni Cassie. Mahal niya si Cassie at ngayon ay ang kaligayahan na nito ang uunahin niya. Ipapaubaya na niya ito sa lalaking tunay na magpapasarito, si Caspian. Nagising si Cassie sa marahang tapik sa pisngi niya. Pagmulat niya ay si Caspian ang nabungaran niya. Nakatulugan niya ang pagbabantay rito kaya hindi na niya alam kung anong oras dito binalikan ng malay. Wala itong malay nang maabutan niya sa staff room. Sa tulong ng miyembro ng Atlanta ay dinala nila ito sa ospital. Caspian, ayos ka lang ba? Anong nararamdaman? Bakit ba dinala niyo pa ako dito sa ospital? Okay lang naman ako. Her face was filled with worry. Hinimatay ka. Bumilis ang heartbeat mo. Magsasalita pa sana ito pero naalala niya ang tagpong na magitan dito at ang babae kanina. Nakita ko sa video ang nangyari sa inyo ng babae. Biglang napatindig si Caspian. Anong nakita mo? Kasi wala kaming relasyon ng babaeng yun. Baka nahayon ni Steven Eisner. I know, wala kang dapat iwalaan agad. She smiled at him with assurance. Alam kong wala kang kasalanan. Alam kong si Steven ang may pakanalang lahat. She put down her hands and planted a light kiss on his lips. Tila nakahinga na may tonang maluwag. Salamat sa pagtitiwala mo. Salamat sa pagiging loyal mo. Biglang bumukas ang pinto at nagsipasok ang mga miyembro ng Atlanta. Tama na nga yan, nakangiting wika ni Tadama. Baka blood pressure naman, Caspian ang tumaas niyan. Ang sabi ng doktor ay makakalabas ka na mamayang gabi. Sabi naman ni Kate. Everybody was glad to hear that. Hey Caspian, na-dismors na namin ang video pero syempre pinanood muna namin. Nakangising sabi naman ni Paris. Nagkatawanan sila. Tinapik ni Paris ang balikat niya. Congratulations, Cassie. You're one lucky girl. Kung ako lang nasa sitwasyon ni Caspian, pinatulan ko na yung babae. Muli silang nagkatawanan. Change was impossible for Paris. Nagkatinginan sila ni Caspian. Tama ka. I'm very lucky. Sabi ni Caspian sa kanya nakatingin. Maswerte silang dalawa sa isa't isa. Kung mayroon man silang mahalagang natutunan, iyon ay ang katotohanan hindi sapat ang pag-ibig upang mapanatiling matibay ang isang relasyon. Higit sa anumang bagay ay ang buong pagtitiwala sa isa't isa. Pinaghiwalay sila noon ni Caspian pero nagkabalikan din sila. Yes, the relationship faced many challenges that weren't that nice, but it was all because of this what their relationship stood and grew stronger and sweeter.